Hello, Leo! Salamat sa pagbabalik or salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading para sa sign ng Leo. Kuha muna tayo ng inyong Oracle card. Core reading, na-shuffle na natin ito. Kunin natin yung nasa ibabaw. Russian siya pero kinabisado ko na lang yung English niya. Kung gusto niyo ng deck na ganito, very sensual siya and about love. Kung gusto niyo ng deck na ganito, tingnan niyo lang po yung description box below. May English version nito. Nagkamali lang ako ng bili or mali yung binigay sa akin ng seller. Kaya siya Russian. Pero anyway, this is the sweetest taboo. It all started with a kiss. Indulge yourself in that temptation. Shit! Baka si Leo ay merong minamataan na tao na irresistible para sa'yo. In what ways can you express your love? Minsan ini-interpret ko to as Romeo and Juliet. Maaaring may two lovers dito. Hindi mo alam kung same sex sila. Pwedeng isa sa inyo ay hindi out. Pero irresistible masyado si Leo at gusto niyang gawin ng lahat para makamit ka. Ganun. So, follow your heart at indulge dyan sa, ano na yan, dyan sa, have a taste of that forbidden fruit. Yan ang message ni Universe sa'yo. So, maaaring din pa lang ay nakarelate ka na, pero kung hindi kayo nakarelate, okay lang yan. Hapon nyo yung hindi kayo nakarelate kasi um, okay lang yan. Pwedeng yung next na reading ang makaka-relate kayo. So, subscribe lamang po kayo para maabutan nyo yung pag-upload ng next reading. Kasi may full-time job po tayo. Hindi natin ma-determine kung kailan. Meron din akong bagong reading, yung English. Ililink ko sa end ng video na ito. Naggumagawa pa rin ako ng English reading kasi yung channel na to, it was built with English. Nag-umpisa siya sa mga English-speaking countries. Pero hindi ako magaling sa English eh. So, naisipan ko mag-Tagalog and nag-connect naman tayo kahit papaano. Pasensya na po sa mga ingay na inyong naririnig. Alam mo, meron ng opportunity na pinipresenta sa'yo sa universe. Might as well go for it, Leo. Meron kang pinaplano, looking towards the future, scanning kung ano yung options mo, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Pero huwag ka rin magpadalos-dalos. So, yung iba sa inyo, maaaring gusto nang umalis sa relasyon dahil nga merong temptation around you. Yung iba naman na hindi pa fully nakaka-move on pero gusto na mag-jump into a new relationship. So, kung ano man yung tingin mo na nararapat para sa sitwasyon mo, halimbawa, ikaw ay nasa relasyon ngunit hindi ka na masaya, para saan pa at na pinapatagal mo siya? Para saan pa at natutulog ka sa isang hindi mo ginagawa ng aksyon ng isang bagay na hindi na nagbibigay ng kaligayahan para sa iyo. So, ano yung binabantayan mo? Ano yung yaman na yan na yung binabantayan na hindi ka makaalis-alis? At maaari ding huwag mo nang pigilan, Leo. Kasi meron kang Ten of Cups dito, o Ten of Pentacles, reversed siya. So, you have that chance to start anew, o kaya recover, o hanapin yung tingin mong fully makakapagpaligaya sa puso mo. Pero hindi mo siya pinipili. Nakikita mo na eh. You can see it right there sa horizon mo, yung bagay na magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Pero meron kang parang pinipigilan mo yung sarili mo. Maaari nga na hindi ka pa fully nakaka-move on sa iyong past relationship. Meron kang alam mo kapag hindi ka kumilos, si universe ang gagawa ng paraan para siya ang kikilos para sa iyo. Yan ang tower. Merong mga bagay na sadyang hindi natin hinaharap, natatakot tayong harapin, pero alam natin na kailangan natin kumprontahin yon. Kumprontahin not necessarily parang awayin, yung sugurin, hindi ganon. Kumprontahin as in harapin, maaari siguro na meron tayong tampuhan na alam mo yung lumalalim na ang tampuhan at pinapasawa lang, bahala lang natin. Hindi natin siya ginagawang aksyon. Maaaring alam nyo sa sarili nyo na yung relasyon na meron kayo ay hindi na siya nagbubunga, hindi na siya loving, hindi na siya fulfilling, hindi na siya emotionally fulfilling. Parehas kayong hindi na masaya, parang apathetic na kayo sa isa't isa,
Makatira kayo sa isang sa isang bahay, pero you feel alone. Nakatira kayo sa isang bahay, pero hindi kayo nagpapansinan. Yon yung kailangan yung kumprontahin. Maaaring mas maganda na maghiwalay na lamang kayo. Kesa yung pinapatagal nyo pa dahil magkakasakitan din kayo eventually. This harmony, may ayaw pumili, ayaw gumawa ng aksyon. Nakikita mo na nasa harapan mo na. Actually, hindi naman totally nasa harapan, like 1 meter away. Parang nasa cliff ka, ready to jump ka na, pero hindi mo maisip paano ka tatalon. Nasa cliff ka, no? Nakikita mo na yung parang body of water na siyang magbibigay sa'yo ng survival. Alam mo kung ano yung kinakailangan mong gawin, like umalis sa mga bagay na hindi na nakabubuti para sa'yo, pero hindi mo ginagawa ng aksyon kasi parang feeling mo marirepair pa siya. O feeling mo pipiliin nyo pa rin ang isa't isa. Totoo yun, maaaring pipiliin nyo pa rin ang isa't isa, pero meron ng oportunidad na hinaharap sa'yo, sa universe, at gagawa na siya ng paraan kung ayaw mong gumawa ng paraan. Ngayon, merong isang tao sa paligid mo na merong maaaring controlling, gusto niya, my way or the highway, gusto niyang gawin base sa kung ano yung approach na gusto niya. Maaaring ikaw to, Leo, kasi ano to, King of Wands, fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Dominant. Pwede din na ibang tao to, nag-a-assert ng control over you, at dahil doon gusto mo man siyang piliin pero nahihirapan kang piliin siya. Alam mo yung feeling na ang hirap mong ipaglaban, partner, kasi ako ay maaaring nasasakal sa iyo, maaari din na hindi ka, alam mo yun, hindi ka makalaya, um, hindi ka masaya, gano'n. Hindi ka masaya, wala nang emotional fulfillment sa dahil sa enerhiya ng tao na 'yan, na very controlling, very dominant. Okey lang naman maging dominant, pero yung alam mo 'yun, yung ako masusunod sa lahat ng bagay, ito ang gagawin natin, masyado siyang matapang at nakakalimutan niya na siya ay nasa relasyon na it takes two to tango. Merong mga bagay tayo yung ayaw nating kumprontahin kasi ayaw nating non-cooperative. Kasi ewan ko, may pera ba kayong pinag-aawayan? Ang dahilan ng inyong breakup or hindi pagkakasunduan ay pera. May temptation around. Bago pa sumabog ang lahat, bago pa pagchismisan or lumala, kinakailangan mo ng hayaan, i-allow na mabagsak yung tower na yan. Ang tower, lagi siyang before the star card. Laging merong, major sampal ni universe. Meron kang isang bagay na alam mo for the longest time, kinakailangan ng mabuwag, kinakailangan ng mawasak, pero hindi ka napapatay, mali siya ka kasi parang feeling mo masisave pa, mapipili mo pa, pero ayun yan, away na kayo ng away, hindi na equal yung give and take, non-cooperative na ang isa't isa, pwede din na apathetic na ang isa't isa, wala nang pakiramdam sa isa't isa, pero hindi maamin, hindi na masaya. Merong enerhiya ng very controlling, pero merong oportunidad para mag-heal. Maaaring yung presensya ng ibang tao, ng bagong tao ang magdadala sa'yo ng healing, pero ikaw pa rin to, you refuse to take action, and ayaw mong hayaan na mawasak na lang. The tower is strong, uh, pero anything that is not built on a solid foundation will fall apart. You have it in reverse, maaaring hindi pa nangyayari yan sa'yo, pero alam mo na, you saw it coming, alam mong parating na alam mo yun, alam mong pawasak na, pero in denial. May in denial sa relasyon na ito. Merong controlling na tao, maaaring ikaw to, maaaring yung partner mo. Yung controlling na tao na yan, sadyang malakas ang impluensya niya dun sa isa at mahal na mahal ka. Kung sino man yung controlling na yan, na mahal ka ng partner mo, pipiliin ka niya pero nahihirapan siyang piliin ka. Maaaring pera ang, ay sorry, malikot ba? Maaaring pera ang pinag-aawayan pero alam mo na kahit pa sobrang daming pera, hindi hindi may ibabalik nun yung emotional fulfillment na hinahanap ng isang tao sa isang relasyon. So, maaari din na
pinag-aawayan niyo yung bahay, parehas niyong pinundar, pero pinag-aawayan niyo kasi hindi kayo magkasundo over doon sa parehas yung mutual na ininvest niyo. Puwede din na anak 'yan, na hindi kayo magkasundo sa kustudiya ng bata. Yung isang tao gusto niyang, ipaglaban ang tingin niyang dapat gawin, pero yung isa naman hindi siya sang-ayon dito. May disagreement, eh. Alam mo yung mahal niyo isa't isa, no question. Pero medyo may in denial o hindi natin matanggap na yung mahal na yun hindi na kayang i-sustain ang, yung tango na yun, 'di ba? It takes two to tango. So, yung tango, yung proper dance between you and your person, hindi na nun nasusustain yung love lang. Kasi love is never enough. And maaaring yun yung hindi pa natin na realize sa ngayon. Okay lang din naman na hindi natin ma-realize sa ngayon kasi ang tower, gagawa at gagawa sa universe. The system will take care of itself at gagawa sa universe ng dahilan para mai-out ka. Dahilan. Kasi, just be true to yourself, Leo. Alam mo na you are that fierce, strong, and strong individual. Para saan pa na hindi tayo magpakatotoo sa ating sarili. Nawawalan na ba tayo ng pasensya, na overwhelmed, na frustrate, na iinis sa mga kinikilos ni partner? Merong breakthrough moment. Maaari kasi na may na-meet kayo, tapos parang naparealize niya sa'yo, yung tao na yun na na-meet mo, naparealize niya sa'yo na you are in the wrong relationship. At medyo hesitant ka to take action kasi ito na yung nakasanayan mo eh. Ito na yung relationship na maaari man na controlling yung partner mo, pero ito na yung relationship na namulat ka, malaki na yung impluensya sa'yo, malaki na yung pinagbago mo dahil sa relationship na to, malaki yung in-improve mo dahil sa relationship na ito. Pero it has come it needs to come to an end. It has reached yung saturation point and it's time to grow. Pwede din na na-outgrow mo na yung relasyon na ito. Pero hindi mo matanggap na na-outgrow mo na. Alam mo, yung sampal na yun ng universe, pwedeng yung appearance ng nung tao, bagong tao, may na-meet kang bagong tao, yun. Pwedeng yun na yung sampal ng universe. Tapos na-inlove ka dun sa tao na yun, at dahil na-inlove ka dun, hindi mo ngayon alam kung paano tatakasan yung relasyon mo na alam mo naman nang matagal nang patay. Yung ganon. So, tend to your partnerships pa, dear, Leo. Meron kang, maaring hamon ito sa ni universe na alagaan kung ano yung aayusin. I don't feel like may aayusin pa eh. Pero maaring ito ay hamon sa'yo na i-reassess yung pagsasama na meron kayo. Kasi maaring kinakailangan mong i-negotiate yung terms nyo. I-negotiate yung new romance. Pwede din na kung kinakailangan mo nang makipag-break dun sa current relationship mo dahil sobrang controlling na, hindi ka na makahinga, sa papaanong paraan mo kailangan umexit gracefully. Sa papaanong paraan mo kaya kinakailangan tapusin to ng walang violence, tapusin siya ng walang masasaktan, at mag-negotiate in a way na in good terms kayo. Paano mo gagawin yung good, yung graceful exit na yon? So, pwede din na tinatawag ka ni universe na equally magbigay kung halimbawa man ikaw yung nagdadamot, sa paanong paraan ka magbibigay para it will end well. Sa, paano yung reciprocity? Paano yung healthy ending? Ano para sa yung healthy ending na yun? Kasi hindi naman kinakailangan umabot pa sa sakitan o umabot pa sa cheating. So, kung na-inlove ka na sa iba, o yung partner mo na-inlove na sa iba, sa paanong paraan nyo pwedeng healthily i-end yung relationship para makapag-move on, mabigyan ng permission yung sarili nyo na makapag-heal para makamove on na in a healthy way. So, iwan ko na yun doon. Leo, salamat sa pagbisita. Alagaan mo yung relationship na meron ka, whether aalis ka o pupunta ka sa bagong relationship. Kasi parang trabaho lang, you don't have to burn bridges. You can leave, but you don't have to burn bridges. So, sa paanong paraan mo maaalagaan yung mga relationships or partnerships na meron ka, magkaiba man kayo ng opinion sa mga bagay-bagay,
sa paanong paraan mo mai-establish yung cooperation at paano kayo makakapagbigayan na win-win kayong dalawa. So, yun. Iwan ko na yun dun, Leo. Salamat sa pagbisita. Ako po si A. At sana makita ko ulit next time. Like, share, and subscribe lamang po para maabutan nyo ang mga susunod na pag-upload. Salamat and see you soon. Bye!